So yun na nga no, for today's video ay ipapakita ko sa inyo yung hitsura ng pangalawang barge or pangalawang pantalan dito sa Island Garden City of Samal sa may Babak District na magiging ano natin no, magiging portal or port papuntang Davao City and Davao City to Samal vice versa. So itong nadaanan natin dito na pila ng mga maraming sasakyan ay para po ito sa ferry wharf doon sa may Camp Holiday. So imbis na doon tayo dadaan sa may Camp Holiday na port na wharf, ferry wharf, so piliin natin ngayon ang DAVSAM, Davao Samal Barge. So ang DAVSAM ay ano siya, it's a public private partnership, parang gano'n, so parang collaboration siya. Tapos ito na mga ferry wharf is private ho talaga siya, private ownership. So dito tayo ngayon sasakay sa DAVSAM para may pakita ko na rin ho sa inyo kung anong yung hitsura at ma-differentiate ho natin yung pinagkaiba. So sabihin ko na lang no, yung kung dun dito sa may sa ferry wharf, yung nadaanan ho natin is ano siya, yung pilahan ho ng mga sasakyan ay pahaba hanggang dun sa labas ng kalsada. Samantalang itong sa DAVSAM ay nasa loob ang pilahan or yung paradahan or yung pilahan nasa loob ng port hall talaga siya, authority within the vicinity or within the premises of Babak Port. So kung saan mas safer, mas ligtas i-compare dun sa kabila. I mean, ligtas din naman, safe din naman dun sa kabila, kaso nga lang dito mas malapit kasi siya sa downtown area, which is merong police visibility. So ito yung pinagkaiba, tinanaw natin. So yun yung ganap dito sa DAVSAM area, Samal. Sabi ko sa inyo na kapag 25 hindi talaga masyadong marami yung pumupunta ng Samal Island, bagkos ang marami ay pauwi pa Davao. So yun, kaninang morning walang masyadong nakapila, walang masyadong naka-queue na mga sasakyan bound for Samal Island, mapa DAVSAM or mapa doon sa wharf, sa ferry wharf. Kasi nga ang mga taong nagpupunta ng Samal sa 25 ay kahapon pa ng 24, doon na sila nagse-celebrate. Tsaka maganda kasi sa Samal meron silang pa fireworks. So sa Davao City wala. Kaya isa yan sa factor na gusto puntahan ng mga taga Davao ang Samal every holiday season, December 25 or doon magpapasko. So dito sa DAVSAM malalaki ang kanilang mga barge compare sa ferry wharf. Dahil para din sa mga pasahero. Pero ang capacity naman sa sasakyan wala, parang mas maliit itong sa DAVSAM area. Ang good thing lang din sa DAVSAM ay makakapasok ka kaagad sa kanilang sa kanilang parking area. Hindi kagaya sa dun sa ferry wharf na ang pila ay pahaba pataas dun sa may labas, no? So kung iniisip mo yung security, so dihamak na mas secured or dihamak na mas safety sa DAVSAM. Tsaka ang DAVSAM siya yun, synergy, private or PPP, private public partnership. Pamasahe halos magkaparehas lang, konti lang yung difference, 20 pesos ganon, 10. Tsaka mas mabilis daong yung sa kabila kumpara dito sa DAVSAM, kasi ang biyahe nitong DAVSAM sa may Panakan, kilometer 13 Panakan. So tsaka parang mas malakas yata yung current dito sa area na to, yung water current, kasi ang ginagawa ng DAVSAM pupunta pa doon tapos gaganto yung takbo, whereas dun sa may surf ang kanyang direction is tawid ka, tapos diretso na lang, no? Parang straight yung nila, yung takbo.
So dito hindi sila tumatakbo na pa straight na pag ganito, kundi gaganon muna. Tsaka mas malayo, mas distansya, kaya medyo hindi to masyadong top choice ng mga biyahedor, ng mga motorista. Tsaka mas malayo syempre sa downtown area. Kasi si Davsam nasa ano eh, I mean si sa wharf, ferry wharf ay nasa 10 km or 9 km na lang away from Davao City, downtown area, no. Samantalang ito dito is kilometer 13, so di hamak na mas malayo. So kung ikaw ay taga Boulevard, ikaw ay taga Ecoland, Matina, taga southern part of Davao, so hindi preferably hindi prefer itong Davsam area, Davsam Port. Pero kung ikaw naman ay bound for northern part of Davao, like mga Panakan, Tibong Ilang, mga ganun, Bunawan, Panabo, Tagum, so ito yung recommended na port para sa inyo, Davsam. So ang lang talaga advantage yun lang dito sa sa Davsam ay kapag ka safety, no, kapag ka safety ang pag-uusapan. So tama ho yung narinig ho ninyo, safety ho talaga dito dadaan. Ibig sabihin hindi ka ma-intimidate, no, kahit pag gabi, madaling araw, kasi maliwanag dito sa loob at yan, merong parkingan. So yun lang, ang pinakaibangan talaga is yung yung capacity no, ng barge nila dito is di hamak na mas maliit compared dun sa wharf. So ito yung sabi ko sa inyo, no, na yung takbo nito is unlike sa ferry wharf na pagkaalis diretso sa port. Pero ito siya, muna siya, i-cross niya muna yung Samal Street, tapos bago siya kukuha ng direction papuntang Davsam Port. And ito ang nila, ang barko o yung barge, maganda kasi may mga ganito. Talagang siya, close area. So kung uulan man siya, hindi ka mababasa kasi may view naman kapag Davao Samal barge ang iyong sasakyan or Davsam. So ito na yung makikita nyo dito na view sa may coastal area of Davao, or ito yung skyline of Davao na makikita nyo dito pagkagabi. Ang ganda tignan kasi makulay ito, colorful, very vibrant. Pangyari na dito kasi nga ito ay indoor arena, hindi basta ng tulog ng Tuloy or ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos ito naman ay mga pantalan. So ito na area mayroong port. Tsaka dito naman na area meron din Panakan, Yats Panakan, Tibungko, Ilang, and Bunawan. Pansin ko rin na dalas na yung dito mga biyahe ng mga barko or barge dito sa Davsam. Tsaka mabilis din manakbo. Pero yun nga lang talaga, malayo pa rin, no? Distansya pa rin yung yung arrival. I mean matagal makarating pa rin still kahit pa malakas yung takbo ng barge compared dun sa kabila sa wharf, sa wharf. Kasi nga sa distance, tapos siguro sa water current nga din talaga, kasi kailangan mo na i-cross yung channel, yung Samal Street bago mag target, no, sa direksyon ng Davsam Port.